Good afternoon sa lahat. Mayroon na akong ibabahagi. Very important ito. So kagabi, meron akong nakita na nandun talaga ako sa pangyayari. Mayroong magaganap na malakas na lindol. Ito ay mangyayari sa Pilipinas. Kung hindi ako magkamali, ito ay mga nasa kabundukan eh. Nakita ko talaga yung pagkagiba ng mga bundok at saka nagkaroon ng landslide. Ito ay mayroong magaganap na tsunami. Itong lindol na ito, napakalakas. So ito ay Pilipinas. So mayroon din akong nakita na matinding pagbaha. So ingat-ingat tayo lahat, lalo na dyan sa Pilipinas. Ito ay hindi ko alam kung kailan, anong oras, anong araw, anong taon o anong buwan mangyayari na magaganap na malakas na lindol. So nanginginig talaga ako kagabi na madaling araw. Nanginginig ako sa grabe, nanginginig talaga ang katawan ko. Hindi ako nanginginig sa takot na kung na nangyaring lindol, pero ay nanginginig ang aking katawan dahil sa sobrang takbo ko na hindi ako nakaiwas ako sa malakas na lindol na magaganap. Ito ay Pilipinas. Kung hindi ko alam kung saan sa part ng Pilipinas mangyayari ang malakas na lindol. Either Mindanao, kung hindi ko alam saan sa Mindanao, or either sa Visayas, pero hindi ko alam kung saan sa Visayas, or either sa Luzon. Pero wala akong may nakitang building. Ito ay province na mangyayari ang lindol, napakalakas. So hindi ko alam kung saan. At hindi ko rin malalaman kung saan banda kasi. Pero itong area na ito, napuntahan ko na ito. Nakita ko lang sa aking panaginip kagabi. So alert tayo sa buong bansang Pilipinas. Dahil hindi natin masusukat kung gaano kalakas ito. Pero ito ay malakas talaga kasi biak ang nabiak ang bundok. So imagine nyo kung gaano kalakas yan kung nabiak ang bundok. So kung sa city yan tatama ang lindol, maraming mapipinsala ang mga building, mga gusali, mga bahay, mga flyover. Kung sa building yan, mga city yan mangyayari. Pero ito ay nakita ko talaga sa kabundukan. Hindi ko alam kung dito ba sa amin yan, sa part ng Panay Island. Pero hindi ko malarawan sa inyo kung saang lugar sa Pilipinas mangyayari o magaganap ang pinakamalakas na lindol. Ito ay grabe talaga ang pagbiak ng mga bundok, nagkalaglagan ng mga bato, landslide, grabe. Tapos nagkaroon pa ng tsunami. Pero tindi ang baha na nakita ko. So ito ba ay konektado ba ito sa lindol or either ito ay separate? So mayroon din ako nakita doon na pamilya, parang inaayawan ako. Hindi nila gusto makita. Hindi ko alam kung sino ba itong babae na ito. Parang inaayawan nila ako na hindi kami magkatagpo, parang ganun. So sana kabaliktaran lang ito.
So doon na ako, tapos nung meron dumating na babae na iwan ko anong, ba't niya ako kilala, na hindi ko naman siya kilala. Sabi niya, ikaw ba si Rulen? Sabi ko, ako. Tapos matagal na daw kaming panahon na hindi nagkita. Niyakap niya ako. Nung pagyakap niya sa akin, doon na nanginginig ang aking katawan. Kumbaga nakipag-reconcile siya sa akin. Kumbaga yung nakipag ano siya sa akin. Kumbaga nag-embrace sa akin doon na nanginginig ako sa ano. After na ng lindol yon na napakita ang babae. Pero hindi ko malarawan kung sino ang babae yon. Hindi yan babae na, pero may edad na yung babae, may edad na. May edad na yung babae, siguro mga nasa 40, mga 50, mga ganun. May edad ng babae. Doon hindi ko alam kung sino siya. Pero yung lindol na aking nakita ay totoo mangyayari, magaganap talaga. Hindi ko alam kung anong oras, anong araw, anong buwan, anong linggo, anong petsa, anong oras na magaganap ang lindol na pinakamalakas na malakas sa lindol. So prepared tayo dahil itong aking babala ay lalo na ngayon sa Pilipinas ay gumagalaw na naman ang mga fault line. So hindi ko alam kung saan, hindi ko masukat sa inyo, hindi ko masasabi kung saan lugar sa bansang Pilipinas, pero ito ay totoo. Totoo, as in totoo talaga. So, grabe ang pagkagiba ng bundok, tapos na buwal ang, hindi ko alam kung saan ba ito mangyayari. So baka ito ba ay, ang lindol na ito ay konektado ba ito sa langis na bubuksan? Hindi pa ako sigurado. So tungkol naman ito dito sa dito sa Middle East, nagkaroon ng lindol. Sabi ko sa inyo, mayroong lindol na magaganap sa Middle East. Hindi lamang sa Pilipinas. Ito ay konektado sa buong Middle East. So nagkaroon ng lindol 4.3, 4.4, 4.0. Ito ay sa Syria at saka sa Lebanon. So iikot yan ang lindol na yan. Hindi natin alam kung saan papunta ang lindol. Either pupunta ng Iran o pupunta ng kung saan maraming langisdan yan, magkakalindol yan. So sana lang hindi lang matuloy ang malaking digmaan na naman na magaganap sa bansang Pilipinas, sa bansang Middle East. At ito kasi pag nagkaroon ng digmaan ay talagang magmahal na naman ang gasolina. So bumaba ang gasolina ngayon 3.71. Kahapon nagpagasolina ako 3.71. So nakaraan 3.76. So 6 lang ang binaba niya. So sana patuloy na bumaba. So ito ay maganda at tungkol naman ito sa mga ang problema kasi sa Middle East, yung Iran naglagay ng mga sea mine. So hindi nila alam kung saan ang mga sea mine napunta. Kasi kung once na may papasok na barko, ang problema nandiyan pag nasagi ng barko, sasabog ang barko. So diyan ang delikado. So ang Amerika ata ang maglocate ng mga bomba, mga sea mine kung saan nakalatag ang mga sea mine. So sana lang wala nang gulo, kasi pag may gulo, madadamay talaga.
So ang mga supply, sana lang ay patuloy na ma-open ang Street of Humors. So ganun pa rin, panay pa rin ang mga kaguluhan. So hindi natin alam kung mag-stop ba ito o tuloy ang kaguluhan. Kasi nag-reload lang ang Amerika, nag-reload din ang China, ang Iran. Dahil ang mingi ng tulong sa China, itong China at saka North Korea nagpadala ng missile sa Iran. So kung once na magkakagulo pa, wala na talaga. Magmahal na talaga ng gasolina naman. So tungkol sa Pilipinas na naman, ito si Saldico ay nahuli sa bansang Europe ata. Italy ba yun? So mayroon na naman 8 na magkakaroon ng warrant of arrest. Kasama ito si Bongo at saka si Bato. So what happened, that Duterte followers, Duterte block, unti-unti na sila na nahulog sa Kumunoy. Lalo na si Sara, ma-impeach. Talagang 100% ma-impeach yan. Kasi matitibay ang mga ebidensya ni Madriaga. So kaya nila pinakulong si Madriaga dahil hindi sumunod si Madriaga sa utos nila. Utos ng mga Duterte, sila ni Roque. Kaya ginawa nila kwento na nagkidnap ng mga bata, pero hindi totoo. So ito si Madriaga ay gumanti. Total nakulong na naman ako, isisiwalat ko na lang ang aking nalalaman tungkol sa mga Duterte. So lalantad at magtestigo si Trillanes. So lalabasan ang mga bank account kung saan galing ang mga sangkatutak ng mga pira galing sa mga illegal. So si Barbie, kilala niyo ba si Barbie? Yan si Barbie Basti ay kakasuhan ng NBI dahil sa pagbabanta. Sa sinabi niya na isa lang naman kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan ang sabi niya. So mayroon na siyang kaso. So dadamputin siya ng army. So marami pang mga dadamputin ng ICC, warrant of arrest. Kasama si Bongo, si Bato, si Abayaldi, si Danao. Sino pa ba yun? Basta marami, 8 ang ngayon sa present. Tapos mayroon pang hindi pinangalanan, pero surprise lang ito. So si Saldico ay nahuli, dadalhin sa Pilipinas. Ito ang magandang aabangan natin, yung pagdating ni Saldico. Once na mapauwi si Saldico, ay ilalantad niya kung sino ba talaga ang mastermind. So magkabulgaran na ito. Malaking pasabog ito. So si Saldico ay pinilit niya, dinadawit si PBBM at saka si Romualdez. So malalaman natin ang katotohanan kung ano ba talaga ang nangyayari. So maraming isiniwalat si Madriaga tungkol sa mga assassination kay PBM. Plano nila sa 2025, kaso nag 2026 na. At hindi alam ni PBM na ganun ang plano pala nila. So kung hindi bababa si PBM, ay ayan ang tinatawag nila, kahit anong ginagawa nila ng mga fake news, mga rally, kung ano-ano pang mga sinasabi.
At saka itong mga vlogger ng mga DDS, si Burgess na yan, yung Ilongga na taba. So walang ka-break-break ang bunganga, ayun, nakasuhan. So baka ano tawag nito, pauwi pa sa Pilipinas yan. So marami. Sabi ko sa inyo, lahat na kumakalaban kay PBBM, natitimbog talaga yan. Lahat na gumagawa ng mga di maganda, lalo na mga nasa government official, ay yari yan. Dahil Espiritu Santo ngayon, batas ng Panginoon ang uusig sa lahat ng mga makasalanan. So alert lang tayo, dahil patuloy pa rin ang restore sa buong bansang Pilipinas. Hindi lamang sa buong bansang Pilipinas, restore ito sa buong mundo. So sa ibang mga lugar sa ibang bansa ay wala pa ako nakita na may mga kalamidad. Ganun pa rin ay yung bagyo, hindi ko alam kung nakadating na ba sa Pilipinas yung super typhoon na bagyo. Pero sana iiwas sa atin to at pupunta sa ibang bansa lang. So dito sa New Zealand ay umiwas din ang bagyo. Dito ang natamaan ng bagyo ay ang North Island. So sila ang nasalanta ng malakas na hangin at saka ulan. Dito sa South Island ay wala magaano. So taligsik lang ulan, medyo konting malakas na hangin. So yan lamang ang aking maisishare sa ngayon. So lagi ko sinasabi sa inyo, repent in God and believe in God. So igpitan natin ang ating pananampalataya, kasi habang pumapasok ang kalagitnaan ng 2026 ay maraming mga tragedya na darating. Ganun pa rin, nagbabalang bagsik ng panahon, gira, peste, gutom, lindol, bagyo, baha, sunog, tsunami, aksidente. So abangan lang natin. Lagi tayong magdasal, lagi tayong mag-ingat. Dahil itong year na ito ay year of the tears, year of the fire horse. So sa tungkol na mayroon na ako masasabihin sa inyo, ang pagpula ng araw, yan ay matinding init, matinding sunog, matinding kaguluhan, lalo na magkakaroon ng World War III. So umpisa pa lang ng World War III. At saka ito mangyayaring magaganap na next na war. Ito ay either trigger ng North Korea versus Japan, or Japan versus China, or China versus Taiwan, or China versus Philippines. So takot ang mga taga Davao, lalagyan ng oil facilities ng Amerika diyan sa Davao mismo. Bakit sila natatakot? Maganda nga yan, andyan ang Amerika, para may hindi basta-basta masakop. So kaya mga nagkaroon ng mga airbase sa Middle East, nadamay sila sa gira. Kahit na walang airbase, kung ang once ng isang bansa ay gusto idadamay ang ibang bansa dahil sa langis, natural yan, bubumbayin nila ang mga langis dyan para at least masulo ng Iran ang langis nila, at sila ang maka-export sa iba't ibang bansa. Langis, krudo at saka gasolina, kung ano pa mga oil nila. So yan talagang balak ng Iran. Kaya kontrolado nila ang Strait of Hormuz para at least may magbabayad sa kanila ng 2 million every one ship. So hindi man pwede yan, hindi papayag ang Amerika. Kaya ang Amerika ang sumalo na naman ngayon, ang humarang, lahat na nagbabayad ay hindi pa palabasin. So galit na naman ang China.
So, sabi ng China, kung magpagdigma daw ang China at ang Amerika ay handa daw sila. So nag-warning ito si Trump about sa North Korea na wag daw maglaro ng apoy, baka hindi kakayanin ang pwersa ng Amerika. So may mangyaring gira talaga ang Indo-Pacific. Alin man sa kanila diyan ang mag-umpisa, North Korea versus Japan, o Japan versus China, or China versus Taiwan. So pag ang Taiwan kasi ang ginulo ng China, maraming makisawsaw sa gulo dahil mahalaga ang island chains, Taiwan at saka Pilipinas. So dapat protektahan nila yung Taiwan kasi pag nakuha ng China ang Taiwan, wala na. Checkmate ang susunod diyan, Pilipinas. So hindi naman papayag ang Japan. So alam naman natin ang Japan at saka Amerika noon. So hindi pa natin alam kung anong magaganap sa Middle East. So ayan lang, kumbaga tinitingnan nila kung once na may isa lang na magpasabog ng nuclear sa Middle East ay talagang mauwi talaga sa nuclear war ito. So sana lang hindi kasi maraming madadamay. Pero kung once niya kagustuhan lang talaga yan na mangyari talaga yan. So hindi pa natin alam, medyo peaceful pa. Hindi pa naman masyado nagkagulo. Pero patuloy pa rin umatake ang Hezbollah. Ang Hezbollah kasi, yan ang mga proxy war ng Iran. Hezbollah, Houthi, sila ang nagsusupply ng mga bala, armas. At sila ang nagipag-airstrike sa Iran, sa Israel. So gumanti lamang ang Israel, gumamit ng Prosperous bomb. So titingnan na lang natin kung anong magaganap. So sa ngayon wala pa ako may nakikita na kakaiba. So abangan na natin. Sana pray lang tayo na walang madadamay, walang magkakaroon sa nuclear war. Kahit ang Russia ayaw nila. Dahil once na mayroong isang country na magpasabog, sigurado malaking gulo ang mangyayari. Alam naman natin ang istorya ng Amerika. So, yun lang masabi ko sa inyo. Prepared lang tayo sa malakas na lindol na darating sa Pilipinas. Hindi ko sigurado kung ito ay saang lugar. Basta ito ay totoo na magaganap. Kasi pumunta ako sa Pilipinas kagabi. Nandito ako natulog sa New Zealand, dito sa bahay na to. Nakapunta ako sa Pilipinas. Doon naman ako nakakita ng pinakamalakas na lindol na mangyari. So, prepared. Always pray. Believe in God and repent in God. Though, kasi itong panahon ngayon, wala na talaga. Wala nang pag-asa na magpa-relax pa. Kaya dapat higpitan natin ang ating pananampalataya para hindi tayo madadamay sa mga kung anong mga kalamidad na darating. So yun lang ang masasabi ko. So thank you, have a nice day. Please support my video. Kung nagustuhan nyo, i-share nyo, i-like nyo para makita naman ng iba. At i-upload ko dito sa Facebook ko sa aking tunay na pangalan, Roland Gargantiel Yopre, saka sa aking YouTube channel, sa aking TikTok, at saka ito sa aking baliktad na pangalan. So God bless you all. Good day, happy weekend. So bukas wala naman tayo pasok dahil walang materials. So kung kailan na naman mayroon kasi ganyan lang yung work namin. Open minsan may trabaho, minsan mayroon konti lang.
So maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Bye bye. Mata. Ito, dahil may mata ako, open na naman aking third eye. Nakita naman ako ng mga lindol na mangyayari. Thank you, bye bye.